Sa isang tahimik na baryo, sa gitna ng malalawak na palayan, sa lalawigan ng Nueva Ecija, ay naninirahan ang matandang magsasakang si Mang Isko. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang mabuting tao na namuhay ng payak at marangal sa kabila ng matinding kahirapan. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw upang magtungo sa kanyang maliit na bukirin na minana pa niya sa kanyang ama. Ang kanyang kubo ay yari lamang sa kawayan at pawid. Kapag tag-ulan ay tumutulo ang bubong, at kapag tag-init naman ay tila nagliliyab ang init sa loob ng kanilang tahanan. Kasama niyang naninirahan ang kanyang asawa na si Aling Celia, isang tahimik ngunit mapagmahal na babae na buong buhay ding nagtiis sa hirap ng pagsasaka. Wala silang naging anak. Marami ng taon ang lumipas ngunit hindi sila biniyayaan ng sariling supling. Sa halip na magreklamo sa kapalaran, ay ibinuhos na lamang nilang mag-asawa ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa at sa kanilang maliit na lupain. Ang bukirin, ang nagsilbing anak, kabuhayan, at pag-asa nila sa bawat araw. Ngunit habang tumatanda si Mang Isko ay lalo ring humihirap ang kanilang buhay. Hindi na tulad noon ang lakas ng kanyang katawan. Madalas ay sumasakit ang kanyang likod habang nag-aararo. Ang kanyang mga kamay ay punong-puno ng kalyo at sugat dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang dating matipunong magsasaka ay naging payat at mabagal na kumilos. Sa kabila nito ay hindi siya tumigil. Habang may lakas pa ako, magtatanim ako, madalas niyang sabihin sa asawa. Ngunit isang taon ay dumating ang pinakamalupit na tagtuyot na naranasan ng kanilang baryo. Halos walang ulan sa loob ng maraming buwan. Natuyo ang mga pilapil at nagbitak-bitak ang lupa sa palayan. Unti-unting nalanta ang mga tanim na palay. Ang ibang magsasaka ay napilitang umutang ng malaki upang makaraos. Ang iba na may tuluyan nang ibinenta ang kanilang lupa. Si Mang Isko ay nanatiling matatag, ngunit lihim niyang nararamdaman ang matinding pangamba. Isang gabi habang nakaupo siya sa labas ng kanilang kubo, ay tahimik niyang minasdan ang maputlang buwan sa kalangitan. Humahaplos ang malamig na hangin, ngunit hindi nito maibsan ang bigat ng kanyang kalooban. Mukhang hindi na tayo aabot sa susunod na anihan, mahina niyang sambit. Narinig iyon ni Aling Celia mula sa pintuan ng kanilang kubo. "Huwag kang mawalan ng pag-asa," sagot nito habang lumalapit. "May awa ang Diyos." Napabuntong hininga si Mang Isko. "Matanda na tayo, Celia. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa kakayanin ng katawan ko." Hinawakan ni Aling Celia ang kanyang balikat. "Basta magkasama tayo, lalaban tayo." Napangiti ng bahagya ang matanda. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bukirin upang tingnan kung may pag-asa pa ang kanyang mga pananim. Habang naglalakad siya, sa tuyong pilapil ay napansin niyang tila may kakaibang kinang malapit sa maliit na sapa sa dulo ng kanyang lupa. Nagtaka siya. Matagal nang halos matuyo ang sapang iyon kaya't wala nang gaanong pumupunta roon. Ngunit ng araw na iyon ay tila may bagay na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw.
Dahan-dahan siyang lumapit. Pagdating niya sa gilid ng sapa, ay nakita niya ang isang malaking pagong na kalahating nakabaon sa putik. Kakaiba ang itsura nito dahil ang talukab nito ay may bahagyang kulay gintong kumikinang. Hindi pa nakakita si Mang Isko ng ganoong uri ng pagong. "Paano ka napunta rito?" tanong niya habang nakatitig dito. Mahina lamang gumalaw ang hayop na tila nang hihina dahil sa init at kakulangan ng tubig. Naawa ang matanda. Kahit hirap na siya sa buhay, ay likas pa rin sa kanya ang pagiging maawain. Agad siyang kumuha ng lumang timba at bumalik sa natitira pang malinis na bahagi ng sapa upang kumuha ng tubig. Maingat niyang binuhusan ng pagong upang hindi ito matuyuan. Maya-maya ay tila nabuhayan ng lakas ang kakaibang nilalang. Dahan-dahang gumalaw ang ulo nito at tumingin kay Mang Isko. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tila nakaramdam ang matanda ng kakaibang kapayapaan habang nakatitig sa mga mata ng pagong. "Hayaan mo, tutulungan kita," sabi niya. Inuwi niya ang pagong sa kanilang kubo. Nagtaka si Aling Celia nang makita iyon. "Napakalaki naman ng pagong na yan. Nakita ko sa sapa. Kawawa naman at halos mamatay na sa init." Napailing ang asawa, ngunit ngumiti rin kalaunan. "Talagang mabuti ang puso mo." Gumawa si Mang Isko ng maliit na kulungan malapit sa tapayan ng tubig upang manatiling basa ang pagong. Araw-araw niya itong pinapakain ng gulay at damo kahit kapos sila sa pagkain. Lumipas ang ilang araw at lalong naging kakaiba ang pagong. Tuwing gabi ay napapansin nilang tila kumikislap ng bahagya ang talukab nito. Minsan naman ay tila may malamlam na liwanag na lumalabas dito kapag maliwanag ang buwan. Ngunit hindi iyon gaanong pinansin ng mag-asawa. Para sa kanila ay isa lamang itong kakaibang nilalang na nangangailangan ng pag-aaruga. Isang gabi ay nagising si Mang Isko dahil sa mahinang tunog mula sa labas ng kubo. Agad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pagong ay nakapuwesto sa gitna ng bakuran habang napapalibutan ng gintong liwanag. Ang paligid nito ay tila kumikislap na parang may maliliit na bituin sa hangin. Hindi makagalaw si Mang Isko sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya ay may malalim ngunit mahinahong tinig na kanyang narinig. "Salamat sa iyong kabutihan." Napatayo siya ng tuwid. Luminga siya sa paligid ngunit walang ibang tao. Sino ka?" nanginginig niyang tanong. Unti-unting gumalaw ang ulo ng pagong at tumingin sa kanya. "Ako ang iyong iniligtas." Napaatras si Mang Isko sa matinding gulat. Hindi siya makapaniwalang nagsasalita ang nilalang sa kanyang harapan. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay wala siyang naramdamang panganib. Sa halip ay tila may kakaibang init na bumabalot sa paligid. "Marami ng taon akong naghihintay ng taong may tunay na kabutihan," sabi ng pagong. "Maraming nakakita sa akin, ngunit iniwan lamang nila ako upang mamatay." Hindi makapagsalita si Mang Isko. "Hindi mo ako tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan mo ako dahil mabuti ang iyong puso." Unti-unting lumakas ang gintong liwanag
sa paligid ng mahiwagang pagong. Dahil dito, nais kong baguhin ang iyong kapalaran. Biglang umihip ang malamig na hangin. Naramdaman ni Mang Isko na tila gumaan ang kanyang katawan habang ang buong paligid ay nababalot ng mahiwagang liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unti ring naglaho ang kinang. Tahimik na muling bumalik ang gabi. Ngunit bago mawala ang liwanag, ay muli niyang narinig ang tinig ng pagong. Bukas ng umaga, pumunta ka sa pinakamatandang puno ng mangga sa iyong bukirin at tuluyang natahimik ang paligid. Nanatiling nakatayo si Mang Isko habang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat o tunay na nangyari ang kanyang nasaksihan. Ngunit nang tumingin siya sa bakuran, ay nakita niyang naroon pa rin ang mahiwagang pagong, tahimik na nakapikit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na muling nakatulog si Mang Isko ng gabing iyon. Habang papalapit ang pagsikat ng araw, ay hindi mawala sa kanyang isip ang sinabi ng mahiwagang nilalang. At sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng paghihirap, nakaramdam siya ng munting pag-asang muling sumibol sa kanyang puso. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mang Isko. Hindi na siya muling nakatulog matapos ang kakaibang pangyayaring nasaksihan noong gabi. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang tinig ng mahiwagang pagong at ang misteryosong bilin nito tungkol sa matandang punong mangga sa kanyang bukirin. Tahimik siyang bumangon mula sa banig upang hindi magising si Aling Celia. Ngunit pagharap niya sa pintuan, ay nakita niyang gising na rin pala ang kanyang asawa at nakaupo habang pinagmamasdan siya. "Hindi ka mapakali," mahinang sabi nito. Napabuntong hininga si Mang Isko bago tumango. "Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat." "Tungkol sa pagong?" "Oo." Sandaling natahimik si Aling Celia. Kahit siya man ay hindi maalis sa isip ang kakaibang liwanag na nakita nila sa bakuran noong nakaraang gabi. Buong buhay niya ay wala pa siyang nakitang ganoong kababalaghan. "Puntahan mo ang sinabi niya." Mahinahon niyang sagot. "Wala namang mawawala." Tumango si Mang Isko. Pagkatapos niyang uminom ng mainit na kapeng barako, ay agad siyang nagtungo sa bukirin. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, ay unti-unting sumisilip ang araw mula sa silangan. Kulay kahel ang langit at malamig pa ang hangin ng umaga. Ngunit kahit maganda ang tanawin, ay hindi nito maitago ang malungkot na kalagayan ng kanilang lupain. Maraming bahagi ng palayan ang nananatiling tuyo at bitak-bitak. Ang ibang punla ay tuluyan ng nalanta dahil sa matinding init ng nakaraang mga buwan. Huminto si Mang Isko at malungkot na minasdan ang kanyang bukirin. "Ito na lang ang natitira sa buong buhay ko," bulong niya. Muli niyang naalala ang kabataan niya. Noon ay kilala ang kanilang pamilya bilang isa sa pinakamasisipag na magsasaka sa baryo. Ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng malawak na lupaing hitik sa ani. Tuwing panahon ng anihan, ay puno ng tawanan at kasiyahan ang kanilang tahanan. Ngunit nagbago ang lahat ng sunod-sunod na bagyo at tagtuyot ang dumating sa kanilang bayan. Unti-unting lumiit ang kanilang lupain dahil sa utang, hanggang sa maliit na bahagi na lamang ang naiwan kay Mang Isko.
At ngayon, tila pati iyon ay mawawala pa. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy sa paglalakad. Hindi nagtagal ay narating niya ang pinakamatandang puno ng mangga sa dulo ng kanyang bukirin. Napakalaki nito at tila ilang dekada nang nakatayo roon. Makapal ang puno nito at malalawak ang sanga. Marami nang nagsasabing mas matanda pa raw iyon kaysa sa pinakamatandang tao sa baryo. Noong bata pa si Mang Isko ay madalas siyang umakyat doon kasama ang kanyang mga kaibigan upang mamitas ng mangga. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay bihira na siyang pumunta roon. Huminto siya sa ilalim ng puno. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga ibon at mahinang ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Napakamot siya sa ulo. Ano bang hinahanap ko rito? Tanong niya sa sarili. Maya-maya ay napansin niyang tila may kakaibang bagay malapit sa ugat ng puno. Parang may bahaging bagong hukay ang lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang yumuko siya ay nakita niyang may maliit na bahagi ng lupa na tila mas malambot kaysa sa paligid nito. Kumuha siya ng kahoy at sinimulang hukayin ang lupa. Habang tumatagal ay lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang makikita. Makalipas ang ilang minuto ay may tumamang matigas na bagay sa kanyang hinuhukay. Agad siyang tumigil. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang dahan-dahan niyang inalis ang natitirang lupa. At doon niya nakita ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Halatang napakatagal na nitong nakabaon sa ilalim ng lupa dahil kupas na ang kulay nito at may mga bahaging inaanay na. Nanginginig ang kamay na hinila iyon ni Mang Isko palabas ng hukay. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang misteryosong kahon. Maingat niya iyong binuksan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng kahon ay naroon ang mga gintong barya, mamahaling alahas at maliliit na gintong rebulto na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi agad nakapagsalita si Mang Isko. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganoong karaming kayamanan. Dahan-dahan siyang napaupo sa lupa habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Diyos ko! Bulong niya. Napatingin siya sa paligid upang tiyaking walang ibang tao. Tahimik pa rin ang buong bukirin. Muli niyang minasdan ang laman ng kahon. Isang maliit na bahagi lamang ng mga gintong baryang iyon ay sapat na upang mabayaran ang lahat ng kanilang utang at mabigyan sila ng maayos na buhay. Ngunit kasabay ng kanyang pagkamangha ay nakaramdam din siya ng matinding pag-aalala. Sino kaya ang may-ari nito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya magawang basta kunin ang kayamanan. Mabuti ang kanyang konsensya at alam niyang hindi tama ang kumuha ng bagay na maaaring pag-aari ng iba. Ngunit habang nag-iisip siya, ay may malamig na hanging dumaan sa paligid. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng matandang puno ng mangga. At muli niyang narinig ang mahiwagang tinig. Ang kayamanang iyan ay matagal nang naghihintay sa taong karapat-dapat. Agad na napatayo si Mang Isko. Pagong, ikaw ba yan? Walang sumagot ngunit muling umihip
ang malamig na hangin. Gamitin mo ang biyayang iyan ng may kabutihan. Napayuko si Mang Isko. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sa loob ng maraming taon ay puro hirap, gutom, at pagod lamang ang kanyang naranasan. Maraming beses siyang nawalan ng pag-asa, ngunit hindi siya sumuko. At ngayon, tila biglang nagbago ang kanyang kapalaran sa isang iglap. Muling tumingin si Mang Isko sa kahon ng kayamanan. Ngunit, sa halip na kasakiman, ay mas nanaig sa kanyang puso ang matinding pasasalamat. Pagbalik niya sa kanilang kubo, ay agad siyang sinalubong ni Aling Celia. "Ano ang nangyari?" tanong nito nang makita ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi agad nakapagsalita si Mang Isko. Tahimik niyang inilapag ang kahon sa ibabaw ng lumang mesa. Nang mabuksan iyon ni Aling Celia, ay napahawak ito sa bibig sa matinding gulat. "Isko, saan mo ito nakuha?" Kagaya ng sinabi ng mahiwagang pagong. Napaupo si Aling Celia habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Pareho silang natulala, ngunit maya-maya ay napuno ng luha ang mga mata ng babae. Sa wakas, nanginginig niyang sabi, "Hindi na tayo magugutom." Tahimik na napayuko si Mang Isko. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon ng paghihirap, ay nakaramdam siya ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ngunit hindi niya alam na ang kayamanang kanyang natagpuan ay simula pa lamang ng mas malalim na hiwaga na unti-unting magbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryong kanyang kinalakhan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin lubos na makapaniwala sina Mang Isko at Aling Celia sa biyayang biglang dumating sa kanilang buhay. Sa tuwing bubuksan nila ang lumang kahon ng kayamanan, ay tila nananaginip pa rin sila. Ang mga gintong baryang dati nakikita lamang nila sa mga kwento ay ngayoy nasa kanilang harapan na. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling payak ang mag-asawa. Hindi nila ipinagsabi sa buong baryo ang kanilang natagpuan. Natatakot silang baka magdulot lamang iyon ng inggit, gulo o kapahamakan. Kaya't maingat nilang itinago ang kahon sa ilalim ng sahig ng kanilang kubo. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng simpleng tuyong isda at kanin, ay tahimik na nagsalita si Aling Celia. "Ano ang balak mong gawin sa kayamanan?" Matagal na natahimik si Mang Isko bago sumagot. "Una nating bayaran ang lahat ng utang natin." Tumango ang asawa. Halos kalahati ng kanilang buhay ay nakatali sa utang. Tuwing anihan ay karamihan sa kanilang kita ay napupunta lamang sa pagbabayad sa mga nagpautang sa kanila. Madalas ay kulang pa iyon, kaya lalo lamang lumalaki ang interes. Pagkatapos, tanong muli ni Aling Celia. Napaisip si Mang Isko habang nakatingin sa malamlam na ilaw ng gasera. "Ayusin natin ang bukirin." Nagulat ng bahagya ang asawa. "Bukirin pa rin ang iniisip mo?" Napangiti ng marahan ang matanda. "Iyon ang bumuhay sa atin sa loob ng maraming taon. Ayokong pabayaan iyon." Napatingin si Aling Celia sa kanyang asawa at lalo niya itong hinangaan. Kahit may pagkakataon ng mamuhay ng marangya, ay hindi pa rin nawala
kay Mang Isko ang pagiging mapagkumbaba. Kinabukasan ay maagang nagtungo si Mang Isko sa bayan. Bitbit niya ang ilang gintong baryang sapat lamang upang mabayaran ang kanilang pinakamalalaking utang. Maingat siyang naglakad habang nakatago ang maliit na supot sa ilalim ng kanyang damit. Pagdating niya sa tindahan ni Kapitan Rodel na kilalang nagpapautang sa baryo, ay agad siyang sinalubong nito. "Hoy Isko," nakangising sabi ng kapitan. "Napadaan ka yata para manghiram na naman." Bahagyang yumuko si Mang Isko. "Magbabayad po ako ng utang." Biglang natigilan ang kapitan. "Ano?" Tahimik na inilapag ni Mang Isko ang supot sa ibabaw ng mesa. Nang buksan iyon ni Kapitan Rodel, ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Nasaan mo nakuha ang mga ito?" "Kabayaran po sa utang namin." Hindi agad nakapagsalita ang kapitan habang hawak-hawak ang gintong baryang kumikislap sa kanyang kamay. Mabilis niyang binilang ang halaga. Sapat iyon hindi lamang upang mabayaran ang utang ni Mang Isko, kundi pati ang interes nito sa loob ng maraming taon. "Totoo ba ito?" tanong niya habang nakatitig sa matanda. Tahimik lamang na tumango si Mang Isko. Mula sa likod ng tindahan ay sumilip ang ilang usyosong tao. Unti-unting kumalat ang balita na nagbayad ng malaking halaga si Mang Isko. Nagtataka ang lahat. Paano nagkaroon ng ganoong kayamanan ang isang matandang magsasakang halos walang makain nitong mga nakaraang buwan? Ngunit hindi nagsalita si Mang Isko. Matapos niyang bayaran ang utang, ay agad siyang umalis ng bayan. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi niya napansing may ilang matang lihim na sumusunod sa kanya. Isa na rito si Bruno, isang kilalang sakim at tamad na lalaki sa baryo. Matagal nang naiinggit si Bruno kay Mang Isko dahil kahit mahirap ay nirerespeto ito ng mga tao. Si Bruno ay kabaligtaran nito, mahilig magsugal, manglamang at manloko ng kapwa. Nang mabalitaan niyang biglang nagkaroon ng pera si Mang Isko, ay agad siyang naghinala. "May itinatago ang matandang iyon," bulong niya sa sarili. Samantala, pag-uwi ni Mang Isko sa kanilang kubo ay agad siyang sinalubong ni Aling Celia. "Ayos na ba?" Tumango ang matanda at ngumiti. "Wala na tayong utang." Hindi napigilan ni Aling Celia ang mapaluha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay nakahinga sila ng maluwag. Kinabukasan ay sinimulan ni Mang Isko ang pagpapaayos ng kanilang bukirin. Bumili siya ng bagong araro, malulusog na kalabaw, at dekalidad na binhi ng palay. Nagpagawa rin siya ng maliit na patubig upang hindi na sila gaanong maapektuhan ng tagtuyot. Nagtaka ang mga taga-baryo sa biglang pagbabago. Ang dating tuyot at halos patay na bukirin ni Mang Isko ay unti-unting nabuhay muli. Araw-araw ay makikita siyang nagtatrabaho sa ilalim ng araw kasama ang ilang magsasakang kanyang inupahan. "Mukhang sinuwerte si Mang Isko," sabi ng ilan. "Siguro may nakatagong kayamanan sa lupa niya," bulong naman ng iba. Habang lumilipas ang mga linggo, ay lalong gumaganda ang ani sa kanyang bukirin. Kahit hindi pa panahon ng anihan, ay halatang mas malusog ang kanyang mga pananim kumpara sa iba. Ngunit higit na ikinagulat ng lahat ang pagbabago sa buhay ng mag-asawa. Sa halip
na maging mayabang, ay lalo silang naging mabait sa kapwa. Tuwing may kapitbahay na nagugutom ay nagbibigay sila ng bigas. Kapag may batang walang pambaon ay tinutulungan nila. Nagbigay rin si Mang Isko ng puhunan sa ilang magsasakang nawalan ng pananim dahil sa tagtuyot. Unti-unting napalitan ng paghanga ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Mabait talaga si Mang Isko. Kahit nagkapera, hindi nagbago. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Habang lumalalim ang gabi isang araw, ay tahimik na nakaupo si Bruno sa labas ng kanyang bahay habang umiinom ng alak. Punong-puno ng inggit ang kanyang isip. Imposibleng yumaman ng ganoon kabilis ang isang matandang magsasaka. Galit niyang bulong. Naalala niya ang nakita niyang supot ng gintong baryang dala ni Mang Isko. Sigurado siyang may malaking lihim itong itinatago at determinado siyang malaman iyon. Kinabukasan ay lihim niyang sinundan si Mang Isko hanggang bukirin. Mula sa malayo ay nakita niyang tila may kausap ang matanda malapit sa maliit na kulungan sa likod ng kubo. Maingat na nagtago si Bruno sa likod ng mga halaman at doon niya unang nasilayan ang mahiwagang pagong. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kakaibang gintong liwanag na nagmumula rito. "Ano yon?" bulong niya. Hindi niya marinig ang usapan ngunit sapat na ang kanyang nakita upang maniwala siyang ang pagong ang dahilan ng biglang pagyaman ni Mang Isko. Unti-unting sumilay ang sakim ng ngiti sa kanyang mukha. Kung kaya niyang magbigay ng kayamanan, mahinang sabi niya, dapat mapasakin din siya. Samantala, walang kamalay-malay sina Mang Isko at Aling Celia na may matang nagmamasid sa kanilang lihim. Sa mga sumunod na araw ay lalo pang pinagpala ang kanilang bukirin. Muling bumalik ang ulan sa baryo matapos ang matagal na tagtuyot. Ang dating tuyong mga palayan ay muling naging luntian. Dumaloy muli ang tubig sa mga pilapil at nagsimulang sumigla ang buong pamayanan. Tuwang-tuwa ang mga magsasaka. Marami ang nagsabing tila sumama ang magandang kapalaran sa baryo mula nang muling sumigla ang bukirin ni Mang Isko. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon ay unti-unti namang nabubuo ang kasakiman sa puso ni Bruno. At ang lihim na dala ng mahiwagang pagong ay magsisimula nang magdala ng panganib sa tahimik na buhay ni Mang Isko. Habang lalong gumaganda ang buhay ni Mang Isko at Aling Celia, ay lalo namang umiitim ang inggit sa puso ni Bruno. Araw-araw niyang pinagmamasdan ang mag-asawa mula sa malayo. Nakikita niyang unti-unting bumabalik ang sigla ng kanilang bukirin. Ang dating tuyong lupa ay ngayoy hitik sa luntiang palay na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Ngunit higit sa lahat ay hindi mawala sa isip ni Bruno ang mahiwagang pagong. Paulit-ulit niyang naaalala ang gintong liwanag na nakita niya noong gabing lihim niyang sinundan si Mang Isko. Simula noon ay hindi na siya mapakali. Kung nakuha ng matandang iyon ang kayamanan dahil sa pagong, bulong niya isang gabi habang mag-isang umiinom ng alak, mas lalo ko yung mapapakinabangan
Punong-puno ng kasakiman ang kanyang isip. Hindi tulad ni Mang Isko na buong buhay na nagsumikap ng marangal. Si Bruno ay sanay sa madaling paraan ng pagkuha ng pera. Madalas siyang magsugal sa bayan at mangutang ng hindi nagbabayad. Marami na ring naiinis sa kanya dahil sa kanyang pagiging tuso at mapanlamang. Ngunit dahil malaki ang kanyang pangangatawan at marahas, kung magalit ay madalas walang gustong kumontra sa kanya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa palengke upang makipag-inuman sa ilang tambay. "Napansin niyo ba si Mang Isko?" tanong niya habang umiinom ng alak. "Oo nga," sagot ng isa. "Parang biglang sinuwerte. Mukhang may natagpo ang kayamanan." Napangisi si Bruno, ngunit hindi siya nagsalita. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa mahiwagang pagong. Gusto niyang siya lamang ang makinabang dito. Nang gabing iyon, ay lihim siyang nagtungo sa likod ng kubo nina Mang Isko. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog lamang ng mga kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig sa madilim na gabi. Maingat siyang nagtago sa likod ng mga sagingan habang pinagmamasdan ang maliit na kulungan ng pagong. Maya-maya ay nakita niyang lumabas si Mang Isko mula sa kubo. May dala itong maliit na batsyang may tubig at ilang dahon ng gulay. Dahan-dahang nilapitan ng matanda ang pagong. "Salamat sa lahat ng biyayang ibinigay mo," mahinang sabi ni Mang Isko habang inilalagay ang pagkain. Tahimik lamang na nakatingin ang mahiwagang pagong. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik sa loob ng kubo ang matanda. Nanatiling nagtatago si Bruno. At doon niya muling nakita ang kakaibang pangyayari. Unti-unting kumislap ang talukab ng pagong. Isang malamlam na gintong liwanag ang bumalot sa paligid nito hanggang sa tila lumiwanag ang buong bakuran. Napasinghap si Bruno. Hindi na niya maikakaila sa sarili na ordinaryong hayop lamang ang nilalang na iyon. "Sa akin ka mapupunta," bulong niya habang matalim ang tingin sa pagong. Kinabukasan ay nagkunwari siyang napadaan sa bukirin ni Mang Isko. "Oy Mang Isko!" malakas niyang bati. Lumingon ang matanda at ngumiti. "Bruno, napadaan ka?" "Oo, nabalitaan kong maganda raw ang ani mo ngayon." "Salamat sa awa ng Diyos." Napatingin si Bruno sa paligid. Mas maayos na ngayon ang bukirin ni Mang Isko. May bago itong patubig at mas malulusog ang mga pananim. Halatang gumanda na ang buhay nito. "Malaki siguro kinita mo," sabi ni Bruno habang pilit na nakangiti. "Sapat lang para makaraos." Hindi nakaligtas kay Mang Isko ang kakaibang tingin ni Bruno, ngunit hindi niya iyon pinansin. "Pasensya ka na at hindi kita mapapatuloy sa loob," sabi ng matanda. "May aasikasuhin pa kasi ako." "Ayos lang," sagot ni Bruno. Ngunit bago siya umalis, ay muling sumulyap ang kanyang mga mata sa likod ng kubo, kung saan naroon ang kulungan ng mahiwagang pagong. At lalo lamang tumindi ang kanyang pagnanasa. Lumipas ang ilang araw. Patuloy na gumaganda ang buhay ng buong baryo dahil sa masaganang ani. Maraming magsasaka ang muling nagkaroon ng pag-asa matapos ang matinding tagtuyot. Ngunit
Habang sumasaya ang karamihan, ay mas lalo namang nababalot ng dilim ang isip ni Bruno. Hindi na siya makatulog sa gabi. Pakiramdam niya ay hindi magiging sapat ang kanyang buhay hanggat hindi niya nakukuha ang mahiwagang pagong. Hanggang isang gabi ay nakabuo siya ng masamang plano. Kapag nakuha ko ang pagong, bulong niya habang nakangisi, ako naman ang yayaman. Madilim ang kalangitan ng gabing iyon. Makapal ang ulap at walang buwan na nagbibigay liwanag sa baryo. Tahimik na nagtungo si Bruno sa bahay ni Mang Isko habang may dalang malaking sako. Maingat siyang gumapang sa likod ng kubo upang hindi marinig. Naroon pa rin ang mahiwagang pagong. Sa maliit nitong kulungan, tahimik lamang itong nakapikit. Dahan-dahang lumapit si Bruno. Ngunit bago pa niya mahawakan ang pagong ay biglang bumukas ang mga mata nito. At sa isang iglap ay kumislap ang gintong liwanag mula sa talukab nito. Napaatras si Bruno sa matinding pagkabigla. Biglang umihip ang malakas na hangin sa paligid. Nagsimulang gumalaw ang mga puno at tila lumamig ng sobra ang gabi. Ngunit sa halip na matakot, ay lalo lamang tumigas ang loob ni Bruno. Hindi mo ako matatakot, galit niyang sabi. Mabilis niyang hinablot ang pagong at ipinasok sa malaking sako. Sa sandaling iyon ay biglang dumilim ang paligid. Nawala ang kakaibang liwanag ng pagong. Kasabay nito ay tila tumahimik ng lubusan ang buong paligid. Huminga ng malalim si Bruno bago mabilis na tumakbo palayo, dala ang sako. Hindi niya napansing mula sa bintana ng kubo ay bahagyang nagising si Aling Celia dahil sa mahinang kaluskos. Ngunit nang sumilip siya ay wala na siyang nakita kundi ang madilim na bakuran. Kinabukasan ay maagang lumabas si Mang Isko upang pakainin ang mahiwagang pagong. Ngunit pagdating niya sa kulungan ay bigla siyang natigilan. Wala na ang pagong. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang nilibot ang buong bakuran ngunit walang bakas ng mahiwagang nilalang. Hindi maaari, bulong niya habang kinakabahan. Lumabas si Aling Celia mula sa kubo. Ano ang nangyari? Nawawala ang pagong. Biglang namutla ang babae. Mabilis nilang hinanap ang paligid ngunit wala silang nakita. Maya-maya ay napansin ni Mang Isko ang mga bakas ng paa sa maputik na lupa sa likod ng kubo. Malalaki iyon. At tila may mabigat na bagay na kinaladkad palayo. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. May kumuha sa mahiwagang pagong. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nakaramdam siya ng matinding pangamba. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, ay lihim na nakangisi si Bruno habang nakatingin sa sako sa loob ng kanyang bahay. Sa wakas, bulong niya, ngunit hindi niya alam na ang biyayang ibinibigay ng mahiwagang pagong ay hindi para sa mga pusong nilalamon ng kasakiman. At ang kanyang ginawang pagnanakaw ay magsisimula ng kapahamakan na hindi niya kailanman inasahan. Magdamag na hindi nakatulog sina Mang Isko at Aling Celia dahil sa pagkawala ng mahiwagang pagong. Tahimik lamang na nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanilang kubo habang pinagmamasdan ang bukiring minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa.
Ngunit sa mga oras na iyon, ay tila bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may malaking kapahamakang paparating. Sigurado akong may kumuha sa kanya, mahina niyang sabi. Umupo si Aling Celia sa tabi niya. May naisip ka bang posibleng gumawa noon? Hindi agad sumagot ang matanda. Naalala niya ang mga bakas ng paa sa likod ng kubo. Malalaki iyon at tila pag-aari ng isang lalaking malakas ang pangangatawan. At sa kanyang isip ay unti-unting lumitaw ang mukha ni Bruno. Ngunit ayaw muna niyang maghusga ng walang katiyakan. Samantala, sa kabilang dulo ng baryo ay lihim na tuwang-tuwa si Bruno. Nakatago sa loob ng kanyang bahay ang mahiwagang pagong na nakalagay sa malaking lumang banyera. Tinakpan niya iyon ng lambat upang hindi makatakas. Paulit-ulit niyang tinitigan ang kakaibang nilalang. Ngayon, akin ka na, nakangisi niyang sabi. Ngunit hindi gumagalaw ang pagong. Tahimik lamang itong nakapikit. Wala ring lumalabas na gintong liwanag mula sa talukab nito. Nainis si Bruno. Bakit ayaw mong gumawa ng mahika? Kumuha siya ng isang pirasong gintong barya mula sa bulsa at inihagis sa harap ng pagong. Bigyan mo pa ako ng mas maraming kayamanan. Ngunit nanatiling tahimik ang mahiwagang nilalang. Unti-unting napalitan ng pagkainip ang pananabik ni Bruno. Buong araw siyang naghintay, ngunit walang nangyari. Pagsapit ng gabi, ay muli niyang sinubukan kausapin ang pagong. Narinig ko kung paano mo tinulungan si Mang Isko, sabi niya. Mas marami akong gustong makuha. Gawin mo akong pinakamayaman sa baryo. Tahimik pa rin ang pagong. Biglang nag-init ang ulo ni Bruno. Mabilis niyang sinipa ang banyera dahilan upang matapon ang tubig nito. Walang silbi! Sigaw niya. Sa sandaling iyon ay unti-unting iminulat ng pagong ang mga mata nito. Ngunit sa halip na gintong liwanag ay malamig at mabigat na titig ang sumalubong kay Bruno. At bakit kita tutulungan? Malalim na tinig ng pagong. Napaatras si Bruno sa gulat, ngunit agad ding napangisi. Kaya mo palang magsalita. Hindi para sa tulad mo ang biyaya. Nanlisik ang mga mata ni Bruno. Akin ka ngayon, susundin mo ang gusto ko. Tahimik na nakatingin ang mahiwagang pagong. Ang kayamanan ay ibinibigay lamang sa mga pusong marunong magpasalamat at tumulong sa kapwa. Hindi ko kailangan ng sermon. Galit na sigaw ni Bruno. Gusto ko ng ginto. Unti-unting dumilim ang paligid ng bahay. Lumamig ang hangin at tila biglang bumigat ang atmosfera. Ngunit hindi iyon pinansin ni Bruno. Lumapit siya sa pagong at marahas itong hinawakan. Kapag hindi mo ako binigyan ng kayamanan, papatayin kita. Sa sandaling iyon ay biglang kumislap ang mga mata ng mahiwagang pagong. Malakas na hangin ang umikot sa buong bahay. Nagsimulang umugong ang paligid habang tila gumagalaw ang lupa. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Anong nangyayari? Muling nagsalita ang pagong. Ang pusong sakim ay hindi kailanman magiging tunay na mayaman. Biglang nagliwanag ang buong silid. Napapikit si Bruno sa sobrang silaw. At nang mawala ang liwanag ay bigla siyang napasigaw. Ang mga gintong baryang nasa kanyang mesa ay naging ordinaryong bato. Maging ang ilang perang itinago niya
sa kanyang aparador ay tila biglang naglaho. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang mga gamit, ngunit halos lahat ng kanyang naipon ay nawala. "Anong ginawa mo?" sigaw niya habang nanginginig sa galit. Tahimik na sumagot ang mahiwagang pagong. "Ang kasakiman ay sumpang unti-unting sumisira sa tao." Hindi pa nakakahuma si Bruno ay biglang dumating ang mas matinding dagok. Mula sa labas ay may malalakas na katok sa kanyang pintuan. "Bruno, lumabas ka!" Nakilala niya ang boses ni Kapitan Rodel. Kinabahan siya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang ilang tanod ng baryo kasama ang kapitan. "May reklamo laban sa iyo!" seryosong sabi ng kapitan. "Anong reklamo?" "Hindi mo raw binayaran ang iyong mga utang mo sa bayan. May nagsumbong ding nandaya ka sa sugal." Biglang namutla si Bruno. Matagal na niyang iniiwasan ang mga pinagkakautangan niya, ngunit ngayong wala na ang kanyang pera, ay hindi na siya makakatakas. "Wala akong pambayad ngayon. Matagal ka nang pinagbibigyan," malamig na sagot ng kapitan. Napatingin si Bruno sa loob ng bahay. At lalo siyang natakot nang makitang wala na roon ang mahiwagang pagong. Parang bula itong naglaho. "Hindi," bulong niya. Habang abala ang mga tanod sa pagsisiyasat, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya alam kung saan pupunta. Punong-puno ng takot at galit ang kanyang isip. Samantala, sa bahay ni Mang Isko, ay tahimik na nagdarasal si Aling Celia nang biglang may kakaibang liwanag na muling lumitaw sa kanilang bakuran. Agad silang lumabas. At doon nila nakita ang mahiwagang pagong na muling bumalik. Nanlaki ang kanilang mga mata. "Salamat!" Halos pabulong na sabi ni Mang Isko habang lumuluhod sa harap nito. Tahimik lamang na tumingin ng mahiwagang nilalang sa matanda. "Hindi ako maaaring manatili sa lugar na pinaghaharian ng kasakiman." Napayuko si Mang Isko. "Pasensya ka na, hindi kita naprotektahan. Hindi mo kasalanan ang kasamaan ng ibang tao." Muling kumislap ng bahagya ang talukab ng pagong. "At dahil nanatiling malinis ang iyong puso, magpapatuloy ang biyayang nakalaan sa iyo." Kasabay ng malamig na hangin ay tila muling gumaan ang paligid. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa malayong bahagi ng baryo ay naglalakad si Bruno sa gitna ng dilim habang galit na galit ang kanyang kalooban. Sa halip na matuto sa kanyang pagkakamali, ay lalo lamang siyang napuno ng poot. "At hindi pa ito tapos," madiin niyang bulong. Hindi niya alam na habang lalo siyang nagpapadala sa kasakiman ay mas lalo siyang inilalapit nito sa kapahamakang hindi na niya matatakasan. Muling naging payapa ang buhay ni Mang Isko matapos makabalik ang mahiwagang pagong sa kanilang tahanan. Ngunit mula nang mangyari ang pagnanakaw ay mas naging maingat na ang mag-asawa. Gumawa si Mang Isko ng maliit na palaisdaan sa likod ng kanilang kubo upang doon manatili ang mahiwagang nilalang ng mas ligtas at mas komportable. Araw-araw ay inaalagaan niya ito na tila isang matagal ng kaibigan. Habang lumilipas ang mga linggo, ay lalo pang sumasagana ang kanilang bukirin. Mas luntian ang mga palay kaysa dati at tila hindi naaapektuhan ng peste o pabago-bagong panahon. Maging ang mga punong mangga at gulayan sa paligid ay mas namumunga ng sagana.
Unti-unting napansin ng buong baryo ang kakaibang pag-unlad sa lupain ni Mang Isko. Mistulang pinagpapala talaga ang bukirin niya, sabi ng ibang magsasaka. Parang mas buhay ang lupa sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang natatanggap, ay hindi naging maramot si Mang Isko at Aling Celia. Sa halip, ay lalo pa silang tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Isang umaga ay dumating sa kanilang bahay si Mang Nardo, isang magsasakang nawalan ng ani dahil sa bagyong tumama sa kabilang baryo. Halatang hirap na hirap ito. "Pasensya ka na, Isko," nahihiyang sabi nito. "Wala na kasi kaming maipakain sa mga apo ko." Hindi nagdalawang isip si Mang Isko. Agad siyang nagpasok sa loob ng kubo at naglabas ng 2 sako ng bigas. "Ito muna ang dalhin mo." Nanlaki ang mata ni Mang Nardo. "Napakarami nito. Kapag nakaahon ka na, saka mo na lamang tulungan ang ibang nangangailangan." Napaluha ang matandang magsasaka habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong baryo ang kabutihan ni Mang Isko at Aling Celia. Tuwing may nagkakasakit ay nagbibigay sila ng pambili ng gamot. Kapag may batang hindi makapasok sa paaralan dahil walang gamit ay tinutulungan nila. Maging ang lumang balon sa gitna ng baryo na matagal nang sira ay ipinagawa ni Mang Isko upang magkaroon ng malinis na tubig ang lahat. Dahil dito ay lalong minahal at nirespeto ng mga tao ang mag-asawa. Kung lahat sana ng mayaman ay kagaya ni Mang Isko, sabi ng matatanda sa baryo. Ngunit habang lalong lumalawak ang kanilang kabutihan, ay may isang taong hindi pa rin matahimik. Si Bruno. Matapos ang kanyang kahihiyan at pagkawala ng pera, ay halos iwasan na siya ng mga tao sa baryo. Marami na ring naniningil sa kanya ng utang at madalas ay wala siyang maipambayad. Unti-unti ring nasira ang kanyang reputasyon. Ngunit sa halip na magsisi, ay mas lalo lamang tumindi ang galit niya kay Mang Isko. Dapat ako ang may hawak ng kayamanan. Madiin niyang bulong minsang mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng ilog. Payat at gusgusin na siya ngayon kumpara noon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nananatili ang matinding inggit. Isang gabi ay lihim niyang pinuntahan ang isang matandang albularyo na nakatira sa gilid ng kagubatan. Kilalang misteryoso ang matandang babae at maraming tsismis na marunong itong gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Pagpasok ni Bruno sa madilim na kubo, ay agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. "Ano ang kailangan mo?" Paos na tanong ng matanda habang nakaupo sa harap ng kandila. "Gusto kong malaman kung paano makukuha ang kapangyarihan ng mahiwagang pagong." Biglang natahimik ang matanda. Unti-unti nitong tinaas ang tingin kay Bruno. "Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay na pinagpapala ng kalikasan. Sabihin mo lang kung paano." Bahagyang ngumiti ang matanda, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "May kapalit ang lahat ng kapangyarihan. Handa akong gawin kahit ano." Matagal siyang tinitigan ng albularyo bago ito muling nagsalita. "Kung ganoon, pumunta ka sa lumang kuweba sa bundok kapag kabilugogan ng buwan." Nanlaki ang mata ni Bruno. "May makukuha ba ako roon? May bagay roong matagal nang natutulog. Ngunit tandaan mo,
Hindi lahat ng kayamanan ay biyaya. Ngumiti si Bruno. Hindi niya naunawaan ang babala ng matanda dahil natabunan na ng kasakiman ang kanyang isip. Samantala, sa bahay ni Namang Isko ay tahimik na naghahapunan ang mag-asawa. Mas maliwalas na ngayon ang kanilang buhay, ngunit nananatili pa rin ang kanilang pagiging payak. Ang kanilang kubo ay inayos lamang ng kaunti, ngunit hindi nila ito ginawang marangya. Habang kumakain, ay napansin ni Aling Celia na tila malalim ang iniisip ng kanyang asawa. Ano ang iniisip mo? Napabuntong hininga si Mang Isko. Pakiramdam ko, hindi pa tapos si Bruno. Bahagyang kinabahan si Aling Celia. Sa tingin mo babalik siya? Hindi madaling nawawala ang kasakiman sa pusong nalunod dito. Tahimik na napatingin ang mag-asawa sa maliit na palaisdaan kung saan naroon ang mahiwagang pagong. Maya-maya ay bahagyang kumislap ang talukab nito. At darating ang panahon, malalim nitong sabi, na masusubok hindi lamang ang inyong kabutihan kundi ang katatagan ng buong baryo. Napatingin si Namang Isko at Aling Celia sa isa't isa. Hindi nila lubos na maunawaan ang ibig sabihin ng babala. Ngunit sa malamig na hanging dumaan ng gabing iyon, ay tila may paparating na panganib na unti-unti nang gumagapang mula sa kailaliman ng bundok. At sa puso ni Bruno ay nagsisimula ng mabuo ang isang desisyong maaaring magdala ng kadiliman sa kanilang tahimik na pamayanan. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala sa isip ni Bruno ang sinabi ng matandang albularyo. Paulit-ulit niyang iniisip ang tungkol sa kuweba sa bundok at sa kapangyarihang maaaring naghihintay roon. Habang tumatagal, ay lalo lamang siyang nilalamon ng pananabik at kasakiman. Hindi na niya iniisip kung tama o mali ang kanyang gagawin. Para kay Bruno, iisa lamang ang mahalaga, ang magkaroon ng kayamanan at kapangyarihang higit pa kay Mang Isko. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo habang ang maputlang liwanag ng buwan ay tumatamtama sa malalawak na palayan. Malamig ang hangin at halos walang maririnig kundi huni ng mga kuliglig sa dilim. Palihim na umalis si Bruno mula sa kanyang bahay. May dala siyang gasera, lubid at maliit na itak. Habang naglalakad siya patungo sa paanan ng bundok, ay hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit nanaig pa rin ang kanyang kasakiman. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, ay narating niya ang masukal na bahagi ng kagubatan sa paanan ng bundok. Tahimik at madilim ang paligid. Ang matatandang puno ay tila higanting aninong nakamasid sa kanya habang unti-unti siyang umaakyat sa makitid na daan. Minsan ay napapahinto siya kapag may naririnig na kaluskos sa damuhan, ngunit ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Hanggang sa wakas ay narating niya ang bunganga ng isang malaking kuweba. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Malamig na hangin ang lumalabas mula sa loob nito at tila may kakaibang bigat na bumabalot sa paligid. Dito kaya yon? Bulong niya. Mabagal siyang pumasok habang tanga ng gasera. Habang lumalalim siya sa kuweba,
ay lalo niyang napapansin ang kakaibang anyo ng lugar. Ang mga dingding ay tila may makikintab na batong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng apoy. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang may matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Maya-maya ay narating niya ang pinakaloob ng kuweba at doon ay bigla siyang napatigil. Sa gitna ng malaking silid bato ay may isang lumang altar na yari sa maitim na bato. Napapalibutan ito ng mga kakaibang simbolong hindi niya maintindihan. Sa ibabaw ng altar ay may isang maliit na kahon na kulay itim. Mabilis ang tibok ng puso ni Bruno habang papalapit siya rito. Kayamanan ba ito? Bulong niya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang kahon, ay biglang umugong ang buong kuweba. Napaatras siya. Mula sa kailaliman ng dilim ay may mabigat na tinig na umalingaw-ngaw. Sino ang gumising sa natutulog na kapangyarihan? Nanigas si Bruno sa kanyang kinatatayuan. Luminga siya sa paligid, ngunit wala siyang makita. Ako si Bruno. Nauutal niyang sagot. Muling umugong ang kuweba. Bakit ka narito? Unti-unting bumalik ang kapalaluan ni Bruno. Gusto ko ng kayamanan at kapangyarihan. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay unti-unting lumabas. Mula sa anino ang isang napakalaking ahas na kulay itim. Nanlaki ang mga mata ni Bruno. Napakalaki nito at ang mga mata ay kulay pula na tila nagliliyab sa dilim. Napaatras siya habang nanginginig. Anong nilalang ka? Ako ang tagapagbantay ng kayamanang nakalimutan ng panahon. Pakiramdam ni Bruno ay nanlalamig ang kanyang buong katawan, ngunit pinilit niyang magmatatag. Kung ganoon, bigyan mo ako ng kayamanan! Bahagyang gumalaw ang malaking ahas habang nakatitig sa kanya. May kapalit ang bawat hiling. Hindi na nagdalawang isip si Bruno. Kahit ano pa iyon, unti-unting gumapang palapit ang dambuhalang ahas. At ano ang handa mong isuko? Saglit na natahimik si Bruno. Ngunit dahil sa tindi ng kanyang pagnanasa, ay mabilis siyang sumagot. Kahit ano, muling umugong ang kuweba. At kapag nilamon ng dilim ang iyong puso, wala ka nang babalikan. Biglang kumislap ang mga simbolo sa paligid ng altar. Napapikit si Bruno sa matinding liwanag. Pagdilat niya, ay nakita niyang bukas na ang itim na kahon. Sa loob nito, ay naroon ang maraming mamahaling bato at gintong kumikislap sa ilalim ng liwanag ng gasera. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Mabilis niyang dinampot ang mga kayamanan. At sa sandaling hinawakan niya ang mga iyon, ay tila may malamig na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng kuweba. Unti-unting nagdilim ang mga mata ni Bruno habang sumisilay ang kakaibang ngiti sa kanyang labi. Pakiramdam niya ay lumalakas siya. Pakiramdam niya ay kaya na niyang makuha ang lahat ng kanyang gusto. Mula sa dilim ay muling nagsalita ang dambuhalang ahas. Ngayon, nagsimula na ang iyong pagkakautang. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Bruno. Sa isip niya ay isa lamang ang mahalaga. Mas yayaman na siya kaysa kay Mang Isko. Samantala,
Sa bahay ni Namang Isko ay biglang nagising ang mahiwagang pagong. Mabilis itong lumabas mula sa palaisdaan habang bahagyang kumikislap ang talukab nito. Napansin niyon ni Mang Isko. Ano ang nangyayari? Tahimik na nakatingin ang pagong sa direksyon ng bundok. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. May kadilimang nagising, malalim nitong sabi. Kinabahan si Aling Celia. Si Bruno ba ang may kagagawan? Hindi agad sumagot ang mahiwagang nilalang. Ngunit sa mga mata nito ay tila may bakas ng matinding pag-aalala. Kapag ang tao ay nagpadala sa walang hanggang kasakiman, sabi ng pagong, maaari niyang dalhin ang kapahamakan hindi lamang sa sarili, kundi sa buong pamayanan. Napatingin si Namang Isko sa malayong bundok na natatamaan ng maputlang liwanag ng buwan. At sa unang pagkakataon, matapos dumating ang biyaya sa kanilang buhay, ay nakaramdam sila ng takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanilang baryo. Mula nang gabing pumunta si Bruno sa kuweba, sa bundok, ay unti-unting nagbago ang kanyang pagkatao. Pagbalik niya sa baryo ay tila kakaiba na ang kanyang mga mata. Mas malamig ang kanyang titig at mas mabigat ang kanyang presensya. Ngunit dahil matagal na siyang kilalang mainitin ang ulo, ay hindi agad napansin ng mga tao ang pagbabago. Ang tanging malinaw lamang ay bigla siyang nagkaroon ng pera. Muli siyang nagsimulang magsugal sa bayan. Bumili siya ng mamahaling damit at araw-araw ay nag-iinom kasama ang ilang tambay. Nakabawi yata si Bruno, bulong ng mga tao. Hindi kaya may nakita ring kayamanan? Ngunit wala ni isa mang nakakaalam kung saan niya nakuha ang kanyang bagong yaman. Samantala, habang lumilipas ang mga araw, ay may mga kakaibang pangyayari nang nagsisimulang maranasan sa baryo. Ang ilang manok at kambing ng mga magsasaka ay misteryosong nawawala tuwing gabi. May mga tanim na palay na biglang nalalanta kahit malusog nung nakaraang araw. At higit sa lahat ay tila lumalamig ang hangin pagsapit ng gabi kahit tag-init. Unti-unting nababalot ng pangamba ang buong baryo. Isang umaga ay nagtungo si Mang Isko sa bukirin upang tingnan ang kanyang mga pananim. Pagdating niya roon ay agad siyang natigilan. May bahagi ng kanyang palayan na kulay maitim at tila natuyo magdamag. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi pangkaraniwan ang pagkasira ng mga tanim. Para bang may kung anong dumaan na sumipsip ng buhay mula sa lupa. Lumuhod siya at hinawakan ang mga tuyong tangkay ng palay. Malamig ang mga ito. Napakunot noo si Mang Isko. Hindi niya maipaliwanag, ngunit pakiramdam niya ay may masamang enerhiyang bumabalot sa paligid. Pagbalik niya sa kubo, ay agad niyang kinausap ang mahiwagang pagong. Tila may mali sa bukirin. Tahimik na nakinig ang mahiwagang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Ang kadilimang nagising sa bundok ay unti-unti nang kumakalat. Kinabahan si Aling Celia. Anong ibig mong sabihin? May mga kapangyarihang hindi dapat ginagambala ng tao. Napayuko si Mang Isko. Si Bruno, bahagyang kumislap ang talukab.
ng pagong. Ang kasakiman niya ang nagbukas ng pinto sa panganib. Tahimik na napaupo si Mang Isko. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito ang lahat. Sa kabilang banda, si Bruno naman ay lalong nalululong sa kapangyarihang nakuha niya mula sa kuweba. Tuwing gabi ay palihim niyang binubuksan ang itim na kahong nakuha niya mula sa altar. Sa tuwing ginagawa niya iyon, ay nadaragdagan ang mga mamahaling bato at gintong laman nito. Ngunit kasabay ng pagdami ng kayamanan, ay may kakaiba ring nangyayari sa kanya. Unti-unting namumutla ang kanyang balat. Madalas ay nakakaramdam siya ng matinding lamig kahit mainit ang panahon. At minsan sa gabi ay nakakarinig siya ng mahinang bulong mula sa loob ng kahon. Mas marami pa, mas malakas pa. Sa halip na matakot, ay lalo lamang siyang naaakit dito. Pakiramdam niya ay walang imposible habang nasa kanya ang mahiwagang kahon. Ngunit hindi niya napapansin na sa bawat araw na lumilipas, ay tila mas nagiging madilim ang kanyang mukha at mas lumalalim ang galit sa kanyang puso. Isang gabi ay nagtungo siya sa sugalan sa bayan. Dahil sa dami ng kanyang pera, ay mabilis siyang naging sentro ng atensyon. "Ang swerte mo yata ngayon, Bruno," sabi ng isang sugarol. Ngumisi lamang siya. Mas swerte pa ang darating. Ngunit habang naglalaro sila, ay biglang namatay ang ilaw ng sugalan. Lumamig ang buong paligid. Nagsimulang kabahan ng mga tao. "Ano iyon?" Maya-maya ay may malakas na hangin na umihip sa loob ng kubo. Kasabay nito ay isa-isang namatay ang mga kandila. At sa dilim ay may ilang taong nakakita ng kakaibang aninong gumapang sa likod ni Bruno. Biglang nagsigawan ng mga tao. "Ano iyon?" Ngunit nang muling sindihan ang ilaw, ay wala nang kakaibang makikita. Tahimik lamang na nakaupo si Bruno habang malamig ang tingin sa paligid. Isa-isa namang nagsialisan ang mga sa tao dahil sa takot. Mula noon ay nagsimula ng kumalat ang mga bulong-bulungan. May masamang espiritong sumusunod kay Bruno. Hindi na normal ang taong iyon, ngunit walang nangahas magsabi nito sa kanyang harapan. Samantala, sa bahay ni Mang Isko ay lalong bumibigat ang pakiramdam ng mahiwagang pagong. Isang gabi ay muling nagsalita ito. "Kapag hindi napigilan ang kadilimang iyon, mawawasak ang baryong ito." Napatayo si Mang Isko. "Ano ang dapat nating gawin?" Tahimik sandali ang pagong bago sumagot. "Kailangang maibalik sa kuweba ang kapangyarihang kinuha ni Bruno." Kinabahan si Aling Celia. "Pero paano? Hindi magiging madali." Napatingin ang mahiwagang pagong sa malayong bundok. Habang mas tumatagal na nasa kanya ang sumpang kahon, mas lumalakas ang kadilimang nakakabit dito. Mabigat na katahimikan ang bumalot sa kubo. Alam ni Mang Isko na hindi na lamang ito simpleng problema ng kasakiman. May mas malaki ng panganib na nagbabanta sa kanilang baryo. At habang papalalim ang gabi, ay walang kaalam-alam. Ang karamihan na sa kailaliman ng bundok ay unti-unti nang nagigising. Ang isang sinaunang kapangyarihang matagal nang natutulog sa dilim. Sa mga sumunod na araw ay lalong naging kakaiba ang mga pangyayari sa baryo. Ang dating masiglang pamayanan ay unti-unting nabalot ng takot
at pangamba. Tuwing sasapit ang gabi, ay maagang nagsasara ng pinto at bintana ang mga tao. Wala nang mga batang naglalaro sa daan at maging ang mga matatandang dating nagkukwentuhan sa labas ng bahay ay nagmamadaling umuwi bago lumubog ang araw. May mga hayop na natatagpo ang patay sa gilid ng bukirin na tila walang dugo sa katawan. Ang ilang puno ay bigla na lamang natutuyo kahit sariwa pa noong nakaraang araw. At higit sa lahat ay nagsimulang magkasakit ang ilang magsasaka. Nanghihina sila nang walang malinaw na dahilan. Kahit anong gamot ng albularyo ay tila walang epekto. Ano bang nangyayari sa baryong ito? Nag-aalalang tanong ng mga tao. Ngunit walang makasagot. Samantala, si Bruno lalo namang nagiging mailap. Madalas na siyang mawala tuwing gabi at umuuwi lamang bago mag-umaga. Halos hindi na siya nakikipag-usap sa mga tao. At kapag may lumalapit, ay malamig na lamang siyang tumitingin. Marami na ang natatakot sa kanya. Maging ang mga dati niyang kasamahan sa sugalan ay umiiwas na rin matapos nilang mapansin ang kakaibang pagbabago sa kanya. Namumutla na ang kanyang balat at tila lagi siyang pagod. Ngunit sa kabila nito ay parang hindi nauubos ang kanyang lakas. At sa tuwing bubuksan niya ang itim na kahon, ay lalo lamang lumalakas ang kapangyarihang bumabalot sa kanya. Isang gabi ay muli siyang nagtungo sa kuweba, sa bundok. Bit-bit niya ang kahon habang mabilis na naglalakad sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Pagdating niya sa loob ng kuweba, ay agad na umugong ang malamig na tinig na minsan na niyang narinig. Bumalik ka, bahagyang ngumiti si Bruno. Mas gusto ko pa ng kayamanan. Mula sa kailaliman ng dilim, ay muling lumitaw ang dambuhalang itim na ahas. Mas nakakatakot ito ngayon kaysa dati. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab at ang malalaking kaliskis ay kumikislap sa kadiliman. Unti-unti nang lumalawak ang sumpa, sabi ng nilalang. Wala akong pakialam, mabilis na sagot ni Bruno. Basta gusto ko ng kapangyarihan. Tahimik na gumapang ang ahas palapit sa kanya. At ano pa ang handa mong isuko? Saglit na natahimik si Bruno. Ngunit dahil tuluyan na siyang nilamon ng kasakiman ay hindi na siya nagdalawang isip. Kahit ano! Muling umalingaw-ngaw ang mabigat na ugong sa kuweba. At kapag dumating ang oras ng kabayaran, hindi ka na makakatakas. Biglang kumislap ang mga simbolo sa dingding ng kuweba. Kasabay nito ay tila may maitim na usok na pumasok sa katawan ni Bruno. Napapikit siya habang nakakaramdam ng matinding sakit. Ngunit maya-maya ay napalitan iyon ng kakaibang lakas. Pagdilat niya ay tila mas luminaw ang kanyang paningin. Pakiramdam niya ay kaya niyang kontrolin ang lahat. Unti-unting sumilay ang malamig na ngiti sa kanyang labi. Samantala, sa baryo ay lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi ay may malakas na unos na biglang dumating kahit maliwanag ang panahon buong araw. Malalakas ang kulog at tila umiiyak ang hangin
habang hinahampas ng ulan ang buong baryo. Nagising si Mang Isko at Aling Celia dahil sa malakas na hangin. Paglabas nila ng kubo ay nakita nilang tila umiitim ang bahagi ng kalangitan sa direksyon ng bundok. Hindi pangkaraniwan ang unos. Parang may masamang puwersang gumagalaw sa likod nito. Mabilis na lumapit ang mahiwagang pagong sa gilid ng palaisdaan. Kumikislap ang talukab nito, ngunit tila hirap ang liwanag na lumabas. Lumalakas na siya. Mabigat nitong sabi. Kinabahan si Mang Isko. Hindi ba natin siya mapipigilan? Habang patuloy niyang ginagamit ang sumpang kapangyarihan, mas lumalapit ang pagbagsak ng baryong ito. Napahawak si Aling Celia sa dibdib. Diyos ko! Biglang may narinig silang sigawan mula sa gitna ng baryo. Mabilis na nagtungo roon si Mang Isko, kasama ang ilang lalaki. Pagdating nila ay nakita nilang nagkakagulo ang mga tao. May malaking bahagi ng bukirin ni Mang Tasyo na tila nasunog ngunit walang bakas ng apoy. Itim na itim ang lupa at patay lahat ng pananim. Kanina lang ay maayos pa ito, sigaw ni Mang Tasyo habang halos maiyak. Tahimik na pinagmasdan iyon ni Mang Isko. Muli niyang naramdaman ang parehong malamig na enerhiyang nakita niya sa sarili niyang bukirin noon. At lalo lamang niyang nakumpirmang lumalawak na ang sumpang dala ni Bruno. Habang nag-uusap ang mga tao ay may batang biglang nagsalita. Nakita ko po si Bruno rito kagabi. Agad na natahimik ang lahat. Napatingin sila sa bata. Naglalakad siya rito habang may dalang itim na kahon. Nagkatinginan ang mga tao. Unti-unting nagsimulang mabuo ang takot sa kanilang mga isip. Hindi na ordinaryong problema ang kinakaharap nila. At habang lumalalim ang gabi, ay isang malakas na kulog ang biglang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kasabay nito ay tila may maitim na aninong gumapang sa kalangitan sa direksyon ng bundok. Tahimik na napayuko si Mang Isko. Alam niyang malapit na ang oras na kailangan nilang harapin si Bruno. At maaaring sa pagkakataong iyon ay hindi lamang kayamanan o swerte ang nakataya, kundi ang buhay ng buong baryo. Mabigat ang hangin sa buong baryo kinabukasan matapos ang kakaibang unos na tumama noong gabi. Walang sigla ang mga tao habang pinagmamasdan ang mga nasirang bukirin. Ang dating luntiang palayan ay may mga bahaging naging kulay abo at tila nawalan ng buhay. Unti-unting lumalalim ang takot sa puso ng bawat isa. At sa unang pagkakataon ay hayagan ng nabanggit ng mga tao ang pangalan ni Bruno bilang pinagmumulan ng lahat ng kakaibang pangyayari. Nagbago siya matapos yumaman. May masama nang bumabalot sa kanya. Parang hindi na tao ang tingin niya. Ngunit kahit marami ang natatakot ay wala pa ring may lakas ng loob na harapin siya. Samantala, sa kubo ni Mang Isko ay seryoso ang usapan. Tahimik na nakaupo ang matanda habang pinagmamasdan ang mahiwagang pagong sa gilid ng palaisdaan. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong niya. Bahagyang kumislap ang talukab ng mahiwagang nilalang. Kailangang maibalik sa kuweba ang itim na kahon bago tuluyang magising ang kapangyarihang nakakulong dito. At kapag hindi namin nagawa,
unti-unting bumigat ang paligid. Unti-unting mamamatay ang lupa. Kakalat ang sumpa hanggang sa wala nang matirang buhay sa baryong ito. Napayuko si Aling Celia habang pinipigilan ang takot. Hindi nila akalaing hahantong sa ganitong panganib ang simpleng kasakiman ng isang tao. Tumayo si Mang Isko. Kakausapin ko si Bruno. Nagulat si Aling Celia. Delikado yon. Hindi ko hahayaang mapahamak ang baryo. Tahimik na tumingin sa kanya ang mahiwagang pagong. Mag-ingat ka! Hindi na tulad ng dati si Bruno. Hindi na sumagot si Mang Isko. Bit-bit ang kanyang matibay na baston ay nagtungo siya sa bahay ni Bruno. Habang naglalakad siya sa baryo, ay napansin niyang maraming tao ang nakasilip lamang mula sa kanilang mga bintana. Halatang balot ng takot ang buong pamayanan. Pagdating niya sa bahay ni Bruno, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Maging ang mga halaman sa bakuran ay tila nalanta. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa pinto. Walang sumagot. Muli siyang kumatok ng mas malakas. Maya-maya ay dahan-dahang bumukas ang pinto at bumungad si Bruno. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Mang Isko sa kanyang nakita. Halos hindi na niya makilala ang dating lalaki. Namumutla ito ng husto at maitim ang ilalim ng mga mata. Ngunit higit sa lahat ay kakaiba ang tingin nito. Malamig, mabigat at tila walang anumang awa. Ano ang kailangan mo? Malamig nitong tanong. Tigilan mo na ito, Bruno. Bahagyang ngumisi ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam kong may kinalaman ka sa sumpang kumakalat sa baryo. Unti-unting lumalim ang nangiti ni Bruno. At kung oo, natahimik si Mang Isko. Maraming inosenteng tao ang nadadamay. Wala akong pakialam. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mang Isko. Hindi na talaga ang dating Bruno ang kaharap niya. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Maibabalik pa natin ang kahon sa kuweba. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Bruno. At mawala ang lahat ng kapangyarihang mayroon ako? Mawawala rin naman yan kapag tuluyan kang nilamon ng sumpa. Sa isang iglap ay biglang umugong ang hangin sa loob ng bahay. Nagsimulang gumalaw ang mga gamit habang tila umiitim ang paligid. At sino ka para sabihan ako? Galit na sigaw ni Bruno. Biglang kumislap ang maitim na usok mula sa katawan nito. Napaatras si Mang Isko. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na tindi ng kadilimang nakakapit kay Bruno. Hindi mo na iintindihan, sigaw ni Bruno habang nanginginig sa galit. Buong buhay akong minata ng mga tao. Buong buhay akong naging mahirap. Hindi kasalanan ng baryo iyon. Pero ngayon, unti-unti siyang ngumisi. Ako na ang pinakamalakas. Biglang lumakas ang hangin. Nabasag ang ilang bintana ng bahay at nagsimulang umikot ang maitim na usok sa paligid. Napansin ni Mang Isko ang itim na kahon sa ibabaw ng mesa. Mabilis niyang naalala ang sinabi ng mahiwagang pagong. Kailangang maibalik iyon sa kuweba. Sa isang iglap ay mabilis siyang sumugod upang kunin ang kahon. Ngunit agad siyang itinulak ng malakas na puwersa. Tumama siya sa dingding at napangiwi sa sakit. Walang gagalaw niyan! Galit na sigaw ni Bruno. Kasabay nito ay biglang umugong ang buong baryo. Sa labas ay nagsimulang umihip ang malakas na hangin.
habang nagdidilim ang kalangitan kahit tirik pa ang araw. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao sa takot. Samantala, sa kubo ni Namang Isko ay biglang nagliwanag ang mahiwagang pagong. Mas maliwanag kaysa dati ang gintong liwanag na lumabas mula sa talukab nito. Unti-unti itong gumapang palabas ng palaisdaan. At sa unang pagkakataon ay nagsimulang lumaki ang anyo nito. Nanlaki ang mga mata ni Aling Celia, habang ang dating ordinaryong laki ng pagong ay naging halos kasinlaki ng kalabaw. Balot ito ng nakakasilaw na gintong liwanag. Tahimik ngunit makapangyarihan ang tinig nito. Dumating na ang oras. Samantala, sa bahay ni Bruno ay pilit na tumatayo si Mang Isko habang mahigpit na hawak ang kanyang dibdib. "Hindi pa huli, Bruno," hirap niyang sabi. Ngunit tila hindi na siya naririnig ng lalaki. Mas lumalakas ang maitim na enerhiyang bumabalot dito habang unti-unting nangingitim maging ang mga dingding ng bahay. At mula sa loob ng itim na kahon ay nagsimulang marinig ang mababang ugong na tila tinig ng isang nilalang na matagal nang nakakulong. Unti-unting nagbitak ang sahig ng bahay. Kasabay nito ay may maitim na usok na lumabas mula sa kahon at umakyat sa bubong. Sa buong baryo ay naramdaman ng mga tao ang pagyanig ng lupa. Nagsimulang magiyakan ang mga bata habang ang matatanda ay natatakot na nagdarasal. At sa gitna ng lumalawak na kadiliman ay papalapit ang mahiwagang pagong na nagliliwanag sa ilalim ng maitim na kalangitan. Ang huling laban para sa kapayapaan ng baryo ay nagsisimula na. Patuloy ang malakas na pagyanig sa buong baryo habang ang maitim na usok mula sa itim na kahon ay unti-unting kumakalat sa kalangitan. Takot na takot ang mga tao. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas ng hangin at ang mga palayan ay tila nawawalan ng buhay sa bawat sandali. Sa loob ng bahay ni Bruno ay halos hindi na makita si Mang Isko dahil sa makapal na maitim na usok. Ngunit nanatili siyang matatag. "Bruno!" sigaw niya. "Hindi pa huli ang lahat." Ngunit tuluyan ng nilamon ng galit at kasakiman ang lalaki. "Huli na para pigilan ako!" sigaw ni Bruno habang nangingitim ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay muling umugong ang itim na kahon. Mula rito ay unti-unting lumitaw ang malaking aninong kahawig ng dambuhalang ahas na nakita ni Bruno sa kuweba. Ang mga mata nito ay tila apoy sa gitna ng kadiliman. At dumating na ang oras ng kabayaran, malamig nitong sabi. Biglang namutla si Bruno. Sa unang pagkakataon ay tunay siyang nakaramdam ng takot. Anong ibig mong sabihin? Ang bawat kapangyarihang kinuha mo ay may kapalit. Unti-unting gumapang ang maitim na usok sa kanyang katawan. Napaatras si Bruno habang nanginginig. Hindi! Nangako kang bibigyan mo ako ng kayamanan. At ibinigay ko iyon. Hindi! Ayokong mawala! Ngunit huli na ang lahat. Habang papalapit ang maitim na nilalang, ay unti-unting humihina ang katawan ni Bruno. Doon niya tuluyang naunawaan na hindi biyaya ang kanyang nakuha, kundi isang sumpang dahan-dahang sumira sa kanyang pagkatao. Lumuhod siya sa sahig habang nangingiyak. Tulungan mo ako, mahina niyang sabi kay Mang Isko.
Sa kabila ng lahat ng kasamaan na ginawa ni Bruno ay hindi siya tinalikuran ni Mang Isko. Mabilis niyang nilapitan ang lalaki at hinawakan ito. "Bitawan mo na ang kahon!" Ngunit tila nakakapit na ang maitim na enerhiya rito. Sa sandaling iyon ay biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Mula sa labas ay sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag. Dumating ang mahiwagang pagong. Ang buong katawan nito ay nagniningning na tila araw sa gitna ng dilim. Unti-unting umurong ang maitim na usok habang umugong ang paligid. Tahimik, ngunit makapangyarihan, ang tinig ng mahiwagang nilalang. Ang kasakiman ay hindi kailanman magdadala ng tunay na kapayapaan. Mabilis na kumalat ang gintong liwanag sa buong bahay. Nagsimulang magliyab ang mga simbolo sa itim na kahon habang umiiyak sa galit ang maitim na nilalang. "Hinding-hindi mo ako mapipigilan!" sigaw nito. Ngunit nanatiling matatag ang mahiwagang pagong. Hanggat may kabutihan sa puso ng tao, mananatiling mas malakas ang liwanag kaysa dilim. Kasabay ng malakas na pagyanig ay biglang sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag. Napapikit sina Mang Isko at Bruno. At nang unti-unting mawala ang liwanag, ay tahimik nang bumalik ang paligid. Nawala ang maitim na usok. Naglaho ang itim na kahon. At maging ang dambuhalang anino ay tuluyan nang naglaho sa hangin. Kasabay nito ay tumigil ang malakas na hangin sa buong baryo. Unti-unting luminaw ang kalangitan at muling sumikat ang buwan. Tahimik na napaluha si Bruno. Ngunit ang dating lakas at kayamanang nakuha niya ay tuluyan nang nawala. Nanatili siyang nakaluhod habang puno ng pagsisisi ang kanyang puso. "Patawarin mo ako," umiiyak niyang sabi kay Mang Isko. Tahimik siyang tinulungan ng matanda na makatayo. "Ang mahalaga ay natutunan mo ang iyong pagkakamali." Mula noon ay nagbago si Bruno. Iniwan niya ang kanyang dating buhay at nagsimulang magtrabaho ng marangal kasama ng ibang magsasaka sa baryo. Unti-unti niyang binayaran ang mga kasalanang nagawa niya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong minsan niyang niloko at sinaktan. Samantala, muling sumigla ang buong baryo. Ang mga natuyong palayan ay naging luntian muli. Bumalik ang masaganang ani at muling napuno ng tawanan ang pamayanan. Ngunit higit sa lahat ay mas lalong nagkaisa ang mga tao. At bago tuluyang magbukang liwayway isang umaga, ay tahimik na lumapit ang mahiwagang pagong kina Mang Isko at Aling Celia. "Panahon na upang ako'y umalis," sabi nito. Biglang nalungkot ang mag-asawa. "Hindi ba pwedeng manatili ka na lang?" tanong ni Aling Celia. Bahagyang ngumiti ang mahiwagang nilalang. "Natapos na ang aking tungkulin dito." Napayuko si Mang Isko. "Maraming salamat sa lahat." Muling kumislap ang gintong talukab ng pagong. "Hindi ang kayamanan ang tunay na biyaya," sabi nito, "kundi ang kabutihang marunong magbigay, magpatawad, at magmahal sa kapwa." Pagkatapos noon, ay dahan-dahang nagtungo ang mahiwagang pagong sa maliit na sapa sa dulo ng bukirin. At sa ilalim ng unang liwanag ng umaga, ay unti-unti itong naglaho sa malinaw na tubig. Tahimik na pinagmamasdan iyon ni Mang Isko
at Aling Celia habang may luha sa kanilang mga mata, ngunit puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso. Mula noon ay nanatiling payapa at masagana ang kanilang baryo. At sa tuwing may batang nagtatanong tungkol sa mahiwagang pagong, ay palaging sinasabi ni Mang Isko, ang tunay na swerte ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa kabutihang ginagawa mo para sa iba. Wakas.